Ito mga master ko, dinala tong motor na to, hinila to mga master, Rakal 100 siya. So ngayon, ginagawa na ni Rocky, yan kung makikita nyo mga master, may parang lumot-lumot na yung lagayan ng box niya, may mga langgam na rin. Tapos kita nyo yung, yan inangat ko yan, may mga langgam na rin. Sinyalis talaga master, talaga na na-stock ng motor na to. Yan kung makita nyo talagang madumi siya. So 1 month siyang na-stock mga master, 1 month or 2 months. Hindi rin malaman ng may-ari kung gaano nakatagal, pero sa 1 month mga master parang hindi. Yan kung makita nyo, kalawang na yung swing arm, may sapot na rin. Yan mga master, kung makita nyo, talagang may tubig siya, napakarami niyang tubig. Hindi namin in-expect ni Rocky na may tubig yan. Yan yung crankcase mga master, nandyan sa loob yung stator tsaka magneto. Yan, grabe, parang na-stock talaga siya ng matagal mga master, hindi siya nasilong. Tapos nahirapan pa sila tanggalin yan. Ayan, pinukpok niya ng rubber mallet. Yun, bumulaga sa amin mga master, kaya pala hindi na siya umaandar. Yan, yung magneto niya mga master ko, pag makita mo, pati yung starter niya sa push start, kalawang na talaga, malala na. Ayan mga master ko, yung stator niya malala, talagang nalunod talaga ng tubig ng loob, na-stock na matagal dahil kalawang na. Yan mga master, ang hirap kasi kunin ng stator, kaya pinupukpok na ni Papa, yan, hanggang sa nahulog na yung stator. Yan mga master ko, grabe, halos hindi mo na malaman kung ano yung tsura. Yan mga master ko, yung stator, natanggal na ay yung magneto, natanggal na ni Rocky yung magneto, kalawang na talaga, talagang hindi talaga under mga master sa sobrang lala niya. 2 months na stock. Yung mga oras na mga master ko, inantay namin yung may-ari, bumili kasi ng bagong stator. Yan naman mga master ko, yung carburetor, kung makikita mo, ang kapal na ng kalawang, parang lumot-lumot na rin mga master. Grabe. Yan mga master ko, dumating dyan yung may-ari, magagabi na yan. So hindi, mga oras na yan nililinis ni Rocky yung magneto, yung carburetor, hanggang maggabi na mga master. So yan mga master ko, dinala ng mga alas 12. So ngayon gabi na yan, mga 7 na mga master. Yan kung mapapansin nyo mga master, ang lakas na ng kuryente kasi bagong bili na yung stator. So yan kinabukasan mga master, chinecheck na ni Rocky yung head, kasi nung kahit malakas yung kuryente, hindi pa rin siya nagre-redondo, hindi pa rin siya nag-i-start mga master. Yan, mas klaro ngayon mga master, grabe talagang matagal na siya talagang na-stock. So ngayon sinusubukan ni Rocky na ayusin yung pinaka barbula, kasi yung barbula parang check ni Rocky, parang napansin niya na parang walang kompresyon ng mga oras na yan. Sinusubukan niya munang itono hanggang sa pagpadjak, ganun pa rin mga master, ang lambot, wala talaga kompresyon. Kaya nag-decide si Rocky dyan na tanggalin na yung head para malaman, kasi nga ang lakas na ng kuryente, pero bakit hindi pa rin siya nag-i-start, hindi pa rin siya nagre-redondo. Hanggang sa yan, kinuha na ni Rocky, tinanggal niya na talaga, nagdesisyon na siya. Yan, tinanggal na yung gasket. Yan, binabanan ni Rocky yung head, hanggang sa bubulaga na sa amin dyan yung grabing kalawang, grabing itim. Yan, hindi pa alam ng mga ari yan mga master na meron ganyang senaryo na problema. Yan mga master ko, kung makikita nyo yung barbula mga master, grabe, itim na siya. Yan, kung makikita mo rin mga master, no? Sinyalis talaga master na na-stock na. Yung mga oras na yung mga master ko, sinusubukan ni Rocky na buhusan ng gasolina, yung intake tsaka exhaust ba yun? Intake tsaka outtake ba yun? Para malaman ni Rocky, sorry hindi ko ma-ano term mga master ko, pero dyan malalaman ni Rocky na yan yung prove talaga na tumutulo siya, ibig sabihin may singaw, talagang wala talagang compression mga master ko. Pasensya na mga master ko, may dumadaan kasing motor habang nagba-voice over ako. Yan mga master ko, yung oras na yan, finally nag-decide na si Rocky na kalasin na talaga yung head para makita yung loob, malinis na rin yung loob. Kasi kahit na bago yung stator, kung ganyan naman ang kaso ng head mga master ko, wala rin. Ayan, tigas, nahirapan si Rocky na baklasin yan. Hanggang sa yan mga master ko, talagang sumuko na si Rocky, talagang kakalasin niya na talaga lahat. Disassemble niya na yung head para makita yung mga bawat parts, kung barbula, kung palitin na ba talaga, pero na-prove talaga na palitin na kasi nga sumisingaw na siya. Yan mga master ko,
Yung may-ari niyan mga master, hindi mo na pumunta, hindi mo na bumalik kasi may inaasikasan lupa, may inaasikaso sa palayan nila, kaya hindi pa nila alam yan. So need talagang baklasin ni Rocky yan. Yan. Bago ang lahat pala mga master ko, maraming salamat sa suporta ninyong lahat, sa patuloy na naniniwala. May adjust na tayo sa YouTube natin. Yan, tinanggalan ni Rocky, kinakalas niya na lahat para malinisan, masigurado, kasi baka mamaya hindi pa maging okay, sayang yung effort ng tao, pabalik-balik kasi siya mga master ko, malayo pa yung pinanggalingan niya, kaya ang kailangan niya na malaman. Yan yung cams ba yung tawag doon, yan kinalas na ni Rocky. Yan, bali yan, kinakalas na ni Rocky yung sa lock din sa may barbula, may ewan ko, may pinupok po si Rocky dyan para kung makalas. Yan yung mga lock, tinanggal na rin ni Rocky. Yan yung spring. Yan, kasi feeling ni Rocky yan talaga ang problema. Pagkatapos niyan siguro magagawa na siguro yung mga master ko. Ayan, salamat nga pala kay Wilmer. Ayan, may dumaan na namang motor mga master ko. Andito lang kasi ako sa labas ng bahay habang nagbo-voice over, kaya pasensya na sa mga motor na dumadaan, maingay mga master ko. Ayun nga pala ulit, shoutout nga pala ulit kay Wilmer sa nagpahiram ng piyesa sa atin, tsaka yung dun sa grinding compound ba yun, yung tawag dun, kasi kailangan ni Rocky yun. Ayan, kung mga master ko, kung mapapansin ninyo, nalinis na ni Rocky yung parts ng head. Tapos kung makikita nyo, nilihan ni Rocky yung black para maremedyohan, kasi kawawa naman yung may-ari. Although may pera siya, pwede naman daw kung linisan, kung pwede linisan na lang daw kahit paano, para hindi gaanong magastos. Ayan, yan yung grinding compound mga master ko na galing kay Wilmer sa kapitbahay namin. Shoutout sa iyo master, maraming salamat. Ayan yung mga oras na yung mga master, inaayos na ni Rocky yung black, kakabit niya na kasi yung bagong, yung head, kakabit niya na kasi yung bagong barbula. Ayan mga master ko, ng mga oras na yan, galing kami sa birthday niya ni Tio Lule, sa lolo ko, tapos bumalik na kami kasi ayusin nga itong motor na to. Binabalik na ni Rocky yung head, tapos yung mga oras na yung mga master ko, andyan na rin yung may-ari. Yan, kinakabit ni Rocky. Tapos yung mga oras na yung mga master ko, umalis muna ako dyan, bumili ako ng wire tsaka ng pyesa dun sa tao na bago nagpapagawa. Ayan mga master ko, kung mapapansin nyo, umaandar na yung mga master, pasensya na. Na-mute ko yan, hindi ko dapat minute para marinig yung redondo. Yan na yung mga master ko, yung motor na yan. So tuwan-tuwa na may-ari, tumakbo na mga master ko. Salamat sa naniwala at salamat sa Panginoon Diyos, sa blessings na binigay niya at sa strength, mindset, dahil napagana na namin yung motor niya. Tuwan-tuwa. Yun nga pala mga master, 3 araw ata sa bahay yung motor na yan, kasi pabalik-balik, bumili pa lang mga battery, pinawiring pa nung may-ari. Maraming salamat po sa suporta at siyempre sa Panginoong Diyos. Ayan mga master ko, yung mga oras na yan, papunta kami dun sa birthday ng Tio Lule, ng lolo ko, yung papa ni mama, na birthday ng 85 years old. Yan, nagtangkal kami, papunta kami dyan sa bahay nila. Yan, si Rocky ang nagmaneho. Yan, kahabaan yan mga master ko. Shoutout ulit sa mga taga Bohol, maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Yan mga master ko, yung gate na yan na blue, yan na yung bahay ni Lolo Lule. Yan, andyan kami lahat, parang reunion yan, dami namin dyan mga master ko. Solid yung bonding namin dyan, solid din yung food trip namin dyan. Yan muna yung nangyari mga master ko bago ni Rocky kinabit yung head, bago niya napagana yung motor, yung kaninang kinakabit ni Rocky, yung naka timelapse kanina na head na kinakabit niya. Yan muna yung nangyari mga master ko. Yan, ayun, mga kamag-anak namin yan, mga pinsan, pamangkin. Yan nga pala si Lolo Lule, pero Tio Lule ang tawag namin, kasi dami niya sa tawag na yan. Napaka-lakas pa ni Tio Lule, kahit pa paano 85 years old, kahit pa paano galing pa rin magpatawa. Yan mga master ko, yung bahay ng pinsan ko, si Ate Mary Ann, tsaka si Ate Maripe. Shoutout nga pala kay Amy, sa pinsan namin maganda, manager ng cruise ship, solid, sana makasakay kami ng barko. Yan mga master ko, ibang araw na yan, natapos na yung araw na yon. Bali, yan na ngayon, yan na yung nangahoy kami ni Papa. So yan po yung susunod na vlog na i-edit ko, na gagawin ko. Grabe mga master ko, nakakatakot dyan habang nangahoy kami ni Papa. Parang feeling ko nasa lugar kami ng wrong turn.
yung movie na Wrong Turn mga master ko. Napakatahimik talaga dyan, nakakabinging katahimikan, nakakatakot, kaya medyo ninibago ako dyan at nangamba. Grabe, yun lang mga